Tayo po'y manalangin, taas natin ating mga kamay. Opo, dakilat mapagpala mong banal. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkagalit, sagana sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, end-time prophet, Lord God. Marami pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na imbagawain na tapos na tigit sa pagkilis mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso at bagong lahat. Kami po yung nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang. Kabagan mo kami't patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa aking mga labi. Mahal po ikaw po maglagay. Mga taga, dapat bigkas ikaw aking inaasahan mo kasang pangunawa. Kaisipan ng bawat napakinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound unto hell, and be dead forever in the name of our dearest Jesus we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Ako po'y nagpaabot ng dobling paggalang sa ating pong beloved Honorable Evangelist Wilde Almeida, the end-time prophet of our loving God. Gayon din po sa ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, at hindi po natin malilimutan ang mga turot aral na sa ating iniwan at ako po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents and the Lord. At magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, sa lahat po ng ating pinagpalang viewers sa ating pong live webcast. At ating tatalakayin sa araw na ito, pamagatan natin The Real Winners. The Real Winners sa Tagalog, ang tunay na mga nagwagi. Basahin po natin ang ating teksto kindly. The book of Romans, chapter 8, verses 35 and 37. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? 37. Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us. God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga taga-Roma, Kapitulo 8, versikulo 35. Sino maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, ang kabigatian o ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak? Dito po sa 37. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamagitan ng ninyo sa atin ay umibig. Palakpakan po natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The real winners, ang tunay na mga nagwagi. Dahil merong tunay na nagwagi, mga minamahal. Pag politics ang ating pinag-usapan, sa nakatapos na halalan, mga minamahal, may mga nagwagi, merong na-i-declare, merong hindi na-i-declare, mga minamahal, pero sila'y nagwagi. Kasi merong tunay na nagwagi. In spiritual matter, mga minamahal, may mga tinawag ang ating mahal na Panginoon, pero sila'y hindi real winner. Hindi sila ang mga tunay na nagwagi. Dahil sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang magtiis hanggang sa wakas ay siya lamang ang maliligtas. Ang tanong, mga minamahal, paano tayo magiging real winner? Paano tayo makakapagtiis hanggang sa wakas, mga minamahal? Gayong walang nakakaalam kailan ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Kung ngayong dumating ang tanong, ikaw ba'y handa na? Kung ito'y mapapalaon pa dahil may tatawagin pa ang ating mahal na Panginoon, ang panibagong tanong, ikaw ba ay nakahandang magtiis para ikaw ay tawaging real winner pagdating ng sinasabing wakas? Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, sino ang makapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Tinatanong ng banal na kasulatan, merong bang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang sabi ng iba, ang tabak, ang kahirapan, ang problema at pagsubok. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi. Lahat daw ng sinasabi ng taong makapaghiwalay kay Kristo, sabi ng banal na kasulatan, ay hindi. Sabi ng next phrase, kundi sa lahat ng mga bagay na ito,
tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa magitan niyaong sa atin ay umibig. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, mauunawaan daw natin na tayo higit pa sa mapagtagumpay. Ang ibig sabihin, to be a real winner, kaya mo nang angkinin ngayon yan kung aalalahanin mo ang tagumpay na nasa iyo. Ang magbibigay niyan ay walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing dahil Diyos ang nagbibigay ng tagumpay and you are now a real winner, claim mo yan sa sarili mo. Ano man ang mangyari, ang sabi, hindi ka mahihiwalay sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya merong sinasabing, choose whom you will serve. Ang ibig sabihin, piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Kapag ikaw ay pumili, mga minamahal, sa mga candidates at nagkamali ka ng pili at naging mali, mga minamahal, ang management sa government, kahit gusto mo pang bubuti ang iyong kalagayan, hindi bubuti. Ganon din sa pagpili, sa paglilingkod, mga minamahal. Pag nagkamali kang piliin ng Diyos na iyong paglilingkuran, kahit ano pang gawin mong pagsisikap, ay hindi ka magiging real winner. Kaya sabi, mga minamahal ng banal na kasulatan, choose whom you will serve o piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Kindly. In the book of Joshua, Joshua chapter 24, verse 15, and if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. The book of the prophet Isaiah, chapter 65, verses 13 and 14. Therefore, thus saith the Lord God, behold, my servants shall eat, but ye shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but ye shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but ye shall be ashamed. Behold, my servants shall sing for joy of heart, but ye shall cry for sorrow of heart, and shall howl for vexation of spirit. Kindly sa Tagalog. Dito po sa aklat ng Josue, Kapitulo 24, ang talata po ay 15. At kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan. Ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 65, ang talatay 13 at 14. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ang aking mga lingkod ay magsisikain, ngunit kayo'y mga gugutom. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiinom, ngunit kayo'y mga uuhaw. Narito, mga gagalak ang aking mga lingkod, ngunit kayo'y mga papahiya. Narito, ang aking mga lingkod ay magsisiawit dahil sa kagalakan ng puso, ngunit kayo'y magsisidaing dahil sa kapanglawan ng puso at aangal dahil sa pagkabagbag ng loob. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Para ikaw ay maging real winner, ibig sabihin maging tunay na kasama sa mga nagwagi sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, choose whom you will serve. Piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Kaya sabi ni Josue, kung inisip mong masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin mo kung sino ang iyong paglilingkuran. Dahil maraming nagsasabing hindi nila kayang paglingkuran ng tapat ang tunay na Diyos. Kaya nga ang mga Israelite, mga minamahal, pinakilala sa kanila kung sino ang tunay na Diyos na dapat nilang piliin at paglingkuran para sila ay maging mananagumpay. Tunay na mananagumpay mula pagkalaya sa Ehipto patungo sa sinasabing lupang pangako o sa Canaan, mga minamahal. Pero ang mga Israelite ay naglingkod sa ibang Diyos. Kaya sinabi ni Josue,
Piliin mo kung sino ang iyong gustong paglingkuran. Kung inisip mong masama ang maglingkod sa Diyos, piliin mo sino ba ang paglilingkuran. Pero binigyan niyang diin, subalit ako at ang aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya kung gusto mong maging tunay na mananagumpay, piliin mong maglingkod sa Diyos. Hindi lang ikaw, isama mo ang iyong sambahayan. Dahil kung ikaw ay maglingkod sa Diyos, aanihin mo ang kabutihang ipinangako sa iyo ng Diyos at ipinangako niya sa mga maglilingkod sa Kanya. Merong kaibahan kung ikaw ay tama sa pagpili o meron ding kaibahan kung mali ang iyong pagpili. Kung naging mali ang pagpili mo sa Diyos na iyong paglilingkuran, magsikap ka sa sarili mo, hindi ka magtatagumpay. Pero kung naging tama ang iyong pagpili ng Diyos na iyong paglilingkuran, ang Diyos ang magagabay sa iyo para magbunga ang bawat hipuin ng iyong mga kamay. Ano ang pagkakaiba? Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang naglingkod sa Diyos ay magsisikain, ngunit ang hindi ay magugutom. Ang naglingkod sa Diyos ay magsisiinom, ngunit mauuhaw ang hindi naglingkod sa Diyos. Magagalak ang naglilingkod sa Diyos, ngunit ang hindi ay mapapahiya. Sabi ng 14, mga minamahal, ang naglingkod sa Diyos ay magsisiawit sa kagalakan ng puso, ngunit ang hindi naglingkod sa Diyos ay nasa kampanglawan ng puso at aangal sa pagkabagabag ng kanilang loob. Kaya pag naunawaan natin ang bersikulong ito, mga minamahal, piliin mo sino yung paglilingkuran. Nangarap ka ba na ikaw ay isang tunay na mananagumpay? Hindi sa aralangan ng anuman ang meron sa salibutan, mga minamahal. Dahil ang nasa salibutan ay puro pangarap lamang. Pero walang katunayan, mga minamahal, ng sinasabing real winner na ikaw yan. Kaya ang iba, mga minamahal, sa academic, magaling sila. Ito ngayon ang pinag-uusapan. Maraming magaling sa academic. Kaya nga naging summa cum laude, naging magna cum laude, mga minamahal. Pero pagdating naman sa kabuhayan, pagbuo ng pamilya, mga minamahal, wala silang kakayanan doon. Hanggang sa written lamang sila. Hanggang doon lamang sila sa theory. But, speaking of implementation ng kanilang napag-aralan at nakuhang karangalan, ay hindi nila kayang gamitin para maging mananagumpay sila, mga minamahal. Pero sa banal na kasulatan, mga minamahal, ang gagawa sa iyo ng tagumpay. Ikaw ay isang tunay na mananagumpay, ayon niya sa iyong pagpili. Pag pinili mong totoo at walang talikuran, paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Kagaya ng ginawa ni Josue, mga minamahal, bilang successor ni Moises. Ganon din ang ating beloved, honorable parents in the Lord, mga minamahal. Since time na makilala nila ang ating mahal na Panginoon, pinaglingkuran ng ating mahal na Panginoon ng walang talikuran, nagpatuloy. Ano man ang kahirapang kanilang naranasan, mga minamahal. Kaya sa kanilang pagpapatuloy, paulit-ulit nating sinasabing tayo pinagpala sa lahat ng pinagpala dahil ang bunga ng kanilang pagsisikap, tayo ngayon ang tumanggap. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At nakikita natin ang ating pagkakaiba sa mga tao sa salibutan. Ang tao sa salibutan, anuman ang mangyari, pansamantala ang kanilang kagalakan. Tayo naman nagpapatuloy ang ating kagalakan. Sa ating twitilang pananambahan, pagbuhos ng Santong Espiritu, sisimulan ng mahal na Panginoon, bigyang kagalakan, minsang may kalumbayan ng ating puso, pero papalitan ng higit na kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang tao sa salibutan, nagsusumikap, mga minamahal, nag-iipon. Pagdating ng isa lamang karamdaman, ubos ang lahat ng kanilang inipon, mga minamahal. Tingnan niyo yung ating kababayan, nakakaawa, 61 years old, naghahanap buhay, galing sa trabaho, mga minamahal. Naglalakad sa kalsada, sinagasaan ng isang sasakyan, sinagasaan ng pangalawang sasakyan, hit and run, sinagasaan ng pangatlong sasakyan. Pagdating sa ospital, wala ng buhay. Saan siya galing? Sa hanap buhay, mga minamahal. Hindi ba? Pero sa buhay ng mga pinagpalang Kristiyano, mga tunay na mananagumpay, mga minamahal, nasa ilalim na ng sasakyan, mga minamahal, sinagasaan pa ng gulong, pagtayo, nagpapagpag. Ang suot, yung kanilang kasuotan, mga minamahal, yun ang nadudurog. Pero ang katawan, ang tahanang tirahan ng Espiritu Santo ng ating mahal na Panginoon ay nanatiling intact.
walang nangyaring ano paman. Sa salibutan, ganun lamang sila bawian ng buhay. Isang nakamotor, mga minamahal, nadaanan niya yung mga nag-iinuman, pinagtulungan siya. Pagkatapos nung binuhat siya, walang buhay, mga minamahal. Wala nang malay. Hindi ba? Samantalang sa mga anak ng Kristiyano, ang pagkakaiba, naglalakad ka pa lang, nag-iisip pa lang ng masama sa iyo, ang iyong kapwa na nasa salibutan, nanginginig sa takot dahil nasa iyo ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung gusto mo maging tunay na mananagumpay, piliin mo sino ang iyong paglilingkuran at sa iyo'y makikita ang pagkakaiba, ikaw na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Hesus Kristo. Dahil meron sinasabi, mga minamahal, stumbling Christian. Stumbling Christians, ang ibig sabihin, mga natitisod na Kristiyano o matisuring Kristiyano, mga minamahal. Pag ang Kristiyano ay matisurin, mga minamahal, nahihirapan siyang pumili. Kahit napili niya na ang Diyos, na dapat niyang paglingkuran at hinandala ng Diyos ang kanyang future, ang kanyang kinabukasan, na siya'y magkaroon ng tunay na tagumpay na wawala pa. Kasi siya'y tinatawag na stumbling Christians o matitisurin na Kristiyano. Kaya dapat, hindi tayo matitisuring Kristiyano. Ano dapat tayo? Basa. The first epistle of John, chapter 2, verse 19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. The second book of Peter, chapter 1, verse 10. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. For if you do these things, you shall never fall. Unang Juan Kapitulo 2, versikulo 19. Siya'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay magsisipanatili sana sa atin. Ngunit ang agsilabas upang sila'y mahayag silang lahat ay hindi sa atin. Dito po sa 2 Pedro Kapitulo 1, ang talatay 10. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin nyo ang mga bagay nito, ay hindi kayo mga titisod kailanman. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, lahat magsabi ng praise the Lord. Inilaan ng Diyos ang ating pagiging tunay na winner, pagiging tunay na matagumpay, o tunay na mga nagwawagi, para hindi masayang ang ating pagpili na paglingkuran ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nagsimula at sa kalagitnaan, mga minamahal, ay mawawala sa mahal na Panginoon. Kinakailangan hindi tayo maging stumbling Christians o matisurin na Kristiyano. Dahil yung matitusiring Kristiyano, sabi ng ating nabasa, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi sa atin. Sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsipanatili sana sila sa atin. Ngunit sila'y nagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. Yung pala yung tinatawag na stumbling Christians, mga minamahal. Ang sabi, pinatunayan lamang sila'y silabing matitisuring Kristiyano sapagkat hindi sila kabilang sa mga Kristiyano na nanatili, mga minamahal. Hindi sila kabilang doon sa sinasabing merong tunay na pagwawagi o pagtatagumpay. Nasayang ang kanilang pagpiling simulan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Dahil nakasulat pala sa banal na kasulatan, sila'y umalis sapagkat hindi sila sa atin. Dahil kung sila'y sa atin, nanatili sana silang nasa atin. Kaya nilagyan natin ito ng supporting verse. Sabi ng 2 Peter chapter 1 verse 10, kaya nga mga kapatid, meron pala tayong pagsisikapan. Ang sabi, pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito, hindi kayo matitisod, sabi, magpakailanman. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga hindi natin pwedeng ituro, yung iba kasi itinituro kasi siya ang dahilan.
Pero pag binasa mo ang banal na kasulatan, mga minamahal, pag nawala ka na sa tunay na iglesia, ang una, you are not a real winner. Pangalawa, sinayang mo ang iyong pagpiling, nagsimula kang paglingkuran ang ating mahal na Panginoon. And finally, you are a stumbling Christian. Kabilang ka sa matitsiring Kristiyano, sabi ng banal na kasulatan, lumabas ka, umalis ka, na patunay lamang hindi ka kabilang sa mga tunay na mananagumpay na Kristiyano. Dahil ang mananagumpay na Kristiyano daw, mga minamahal, hindi siya natitisod magpakailanman, sabi ng ating nabasa. Hindi ka matitisod kailanman dahil pinagsisikapan mong manatili sa pagkahirang at pagkatawag sa iyo. Isipin niyo mga minamahal, Diyos mismo ang humirang, Diyos mismo ang tumawag sa atin. Ikaw na baguhan, bakit ka narito? Dahil ang araw na ito, itinakda ng ating mahal na Panginoon, hinirang ka at tinawag ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung sa mahabang panahon ng iyong buhay, puro kabiguan ang iyong tinatanggap ngayon, gusto kang gawing real winner ng ating mahal na Panginoon. At kung nagkaroon ka ng maling pagpili noon sa buhay mo ngayon, gustong gawin ng ating mahal na Panginoon, maging tumpak at tama ang Diyos na iyong paglilingkuran. At ikaw ay hindi mapabilang sa sinasabing stumbling Christians. At tayo namang mga dati na mga minamahal in the same situation, ganun pa rin. Lalo tayong magsisikap sa pagkahirang at pagkatawag sa atin dahil wala na tayong babalikan, mga minamahal. Wala na rin tayo sa kalagitnaan. Tayo ay almost about finish line, mga minamahal. Ang ating hinihintay na lamang ay ang pagtunog ng pakakat at pagdagit sa mga banal upang makapiling ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya merong sinasabing, follow the leader o sundin ang pinuno. Hindi tayo pwedeng maging Kristiyano sa ating sarili lamang, mga minamahal. Kailangan natin ng mangunguna sa atin. Sino ang mangunguna sa atin, mga minamahal? Basa. The book of Hebrews chapter 13, verse 17. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, as they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. The second book of Chronicles, chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, Hear me, O Judah, and you inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 13, ang talatay 17. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Dito po sa aklat ng Ikalawang Kronika, Kapitulo 20, ang talatay 20. At sila'y nagsibangong maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At habang sila'y nagsisilabas, si Josaphat ay tumayo at nagsabi, Digin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ninyong Diyos, sa gayo'y matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayo'y giginhawa kayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Follow the leader para maging tunay na real winner tayo o tunay na mga nagwagi o mapagtagumpay. Naging tama ang ating pagpili, hindi tayo stumbling Christians. Follow the leader. Ang sabi, sundin ang pinuno o naninimuno sa inyo. Anong sabi ng ating nabasa? Tayo daw ay magsitalima sa namiminuno sa atin at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat
pawang nangagpuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit. Ito ang gawain ng namumuno ng ating mahal magulang sa natin, ating beloved Ramon Evangelist Mel de Almeida, the end-time prophet of our loving God, ating beloved Arbastal Pastor, our beloved Mama Dear, at sa ating panahon ngayon, the beloved whole Almeida family. Hindi basta-basta, mga minamahal, dahil hindi naman tayo maliit na congregation. International tayo, mga minamahal. At hindi rin naman paliit ang congregation. Sa bawat sandali ay pinalalawak ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sinasabing, follow the leader, dahil ang mga inatasan ng mahal na Panginoon para sa atin, tayo'y pangunahan. Ang sabi ng ating nabasa, sila pala ay nagpupuyat, nagpupunyagi, mga minamahal, na parang sila ang magsusulit sa atin. Kaya sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito nakalaan ang sinasabing biyaya at pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Sa last phrase ng ating nabasa, 2 Chronicle, chapter 20, verse 20, sinasabing, sumampalataya kayo sa Panginoon. Huwag natin naalisin ang pananampalataya sa mahal na Panginoon. Sino? Ang Diyos na ating piniling paglingkuran. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na ating sasampalatayanan. Ang sabi, sumampalataya kayo sa Panginoon yung Diyos, kayo ay matatatag. Kung gusto mong matatag ka, maging real winner, hindi masaya ang pagpili mo, hindi ka mapabilang sa stumbling Christians, ang sabi, sumampalataya ka sa Panginoon na yung pinili, ang ating mahal na Panginoon, ikaw ay matatatag. At ang sabi, sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta at kayo ay giginhawa. Doon darating sa atin ang katatagan at kaginhawahan, mga minamahal. Kapag tayo sumampalataya sa Diyos na pinili natin at sa mga propetang inilagay ng Diyos sa ating harapan, mga minamahal, upang pamunuan tayo sa daang patungo sa karian ng ating mahal na Panginoon. And finally, meron tayong tinatawag na winning candidate. The real winner, mga minamahal, you are also a winning candidate. Hindi ka lang hinila ng Diyos, but absolutely, you are a winner. Ikaw mismo ang naging managumpay. Dahil hinilang ka, pinili ka ng mahal na Panginoon, hindi ka lang candidate, you are a winning candidate. Basta. Yan na po ang ating last verse. Maghanda ating manugtog, mga magpawi. The book of Psalm chapter 65, verse 4. Blessed is the man whom thou choosest and causest to approach unto thee, that he may dwell in thy courts. We shall be satisfied with the goodness of thy house, even of thy holy temple. Amen. God bless you po sa Tagalog. Mag-awit Kapitulo 65, versikulo 4. Mapalad ang tao na iyong pinili at pinalalapit mo sa iyo, upang siya makatahan sa iyong mga looban. Kami ay nasisihan sa kabutihan na iyong bahay, na iyong banal na templo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak. Nasa last verse na po tayo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Winning candidate, mga minamahal. You are not just a real winner, but you are a winning candidate. Sabi ng ating nabasa, tinatawag kang mapalad. Ang sabi, mapalad ang tao na iyong pinili at pinalapit mo sa iyo. Tayo yun. Tayo pala yung mapalad dahil pinili tayo ng mahal na Panginoon, inilapit tayo ng mahal na Panginoon sa kanyang sarili. Yan ang dahilan. Kung nagtatanong ka, bakit ka narito? Pinili ka, pinalapit ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang sabi, upang siya'y masayahan sa kanyang makatahan sa iyong kalooban at kami masayahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Meron na tayong kasiyahan. Nasa atin pa ang kabutihan, mga minamahal. Yan ang provision ng ating mahal na Panginoon. Sa templo ng ating mahal na Panginoon, nasa atin ang kabutihan ng Diyos, nasa atin ang kasiyahan sapagkat tayo ay tinatawag na real winning and a winning candidate. Tayo lahat ay tumayo. Lalo niyong mga baguhan, mga minamahal,
Gusto ba nilang maging tunay na magwagi, maging tunay na managumpay, na pinili, hinirang ng ating mahal na pinalapit sa kanyang banal na templo, samahan niyo sila sa harapan, maging ang mga nasa labas, hihintayin natin sila habang tayo umaawin. Ating beloved Brother Hill, kindly.